Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 78 katao nasagip sa lumubog na pampasaherong barko sa Tawi-Tawi. Driver at nakaalitang nagkakariton sa Antipolo, nagharap sa LTO, driver's license posibleng ma-revoke. Libo-libong supporter ng barangay chairman na pinatay habang naka-FB Live, inaasahang dadalo sa libing. 2 million peso reward sa anumang impormasyon sa mga salarin alok ng LGU at ni VP Sara. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Matagumpay na nasagip at nasa ligtas na kalagayan ang 78 pasahero at crew ng motor launch MLJ Sayang matapos itong lumubog sa karagatan malapit sa sitio Tahaw, Languyan, Tawi-Tawi, Kamakailan. Agad silang nirespondehan ng Coast Guard Station Central Tawi-Tawi at Coast Guard Substation Languyan matapos silang makatanggap ng distress call mula sa Coast Guard Substation Bonggao tungkol sa lumubog na pampasaherong barko. Ayon pa sa report, mabilis namang naiahon ang mga pasahero sa dagat sa tulong na rin ng mga residente at mga mangingisda sa lugar. Wala namang naiulat na nasugatan sa mga ito kabilang na ang 12 crew members at kapitan ng barko. Ang mga na-rescue ay agad na dinala sa Bonggao, Tawi-Tawi para sa karagdagang medical assessment at dokumentasyon. Nagharap sa tanggapan ng Land Transportation Office o LTO nitong December 17, ang pickup truck driver at nakaalita nitong lalaking nagkakariton sa Antipolo City noong nakaraang linggo. Ayon sa salaysay ng biktima, nagtutulak siya noon ng kariton kasama ang kanyang anak nang mabangga siya ng pickup truck na minamaneho ng anyay parang nakainom na driver. Mabuti na lamang umano at nahawi niya ang kanyang batang babaeng anak dahil kung hindi ay nabangga na rin umano ito ng sasakyan. Umamin naman ang driver sa kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin sa biktima. Kamakailan nang nag-viral ang video, nakuha ang pagbabanta at pananakit ng driver sa lalaking nagkakariton. Nakuhanan din sa video ang anak ng biktima na umiiyak dahil sa insidente. Kaugnay nito, nakatakdang magdesisyon ng LTO ngayong araw sa posibleng revocation ng lisensya ng pickup driver. Libo-libong taga-suporta ang inaasahang dadalo sa libing ni Chairman Oscar Dodong Bucol Jr. ng Barangay 3 de Mayo, Digos, Davao del Sur sa Biyernes, halos 3 linggo matapos siyang barilin habang naka-Facebook Live sa loob ng kanyang garahe noong November 25. Dadalhin ang kanyang labi sa San Isidro, Labrador Parish para sa misa bago ihatid sa Digos Memorial Park. Patuloy ang investigasyon ng Special Investigation Task Group Bukol at ng NBI sa pamamaril na umano'y salarin na sakay ng pulang Toyota Innova. Upang pabilisin ang pagdakip sa mga responsable, una nang nag-alok si Davao del Sur Governor Yvonne Cagas ng 1 milyong pisong pabuya habang nagdagdag ng kaparehong halaga si Vice President Sara Duterte, dahilan upang umabot sa 2 milyong piso ang reward para sa impormasyong magtuturo sa mga salarin. Hanggang ngayon, wala pang persons of interest na inilalabas ang pulisya. Nanawagan ng pamilya ng agarang hustisya sa brutal na pagpatay. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.